Hello Internet, welcome back sa second part ng ating Python lesson kung saan pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng isang web application gamit ang web framework na Django. Okay, so doon sa last part guys ay pinag-aaralan natin kung paano gumawa o paano i-set up itong admin section ng ating Django, no? At nakapag-add na nga tayo ng mga user tapos nakapag-upload na rin tayo ng mga profile picture, no? So yun yung naging lesson natin. So kung hindi nyo pa napapanood yung part na yan guys, nare-recommend ko na panoorin nyo muna yun bago kayo tumuloy dito sa ating second part. Okay? So lesson na to guys ay gagawa tayo ng ating user interface o yung ating front end, no? Kasi ito ay dapat admin lang yung merong access. Pero siguro sa inyo guys, no? Depende sa inyo. Pwede nyo itong ipagamit doon sa inyong mga users, no, na mabilisan. Okay? So i-utilize natin guys yung templating ng Django. Okay? So under ng ating profiler, no, na folder, meron tayong settings, di ba? So open nyo lang yan guys at mapapansin nyo guys itong ating templates, no? Yung dir wala pang naka-specify o yung directory. So i-specify natin guys kung ano yung folder name ng ating template. Doon natin siya ilalagay. Kung natatandaan nyo guys doon sa ating PHP Code Igniter na lesson guys ay gumawa tayo ng parang pinaka-template na folder, no? Tapos yun na lang yung lagi nating i-call o i-include doon sa ating mga application. So yun ang gagawin natin guys. So type lang natin guys ay os.path.join. Okay, so open close parenthesis tapos yung ating base directory o base dir _dir. Tapos nalagyan natin dito yung ating templates, yan. So may S. Okay, so dito sa main directory natin, no? So gagawa tayo ng bagong folder which is ang pangalan ay templates. Okay, so dito natin siya guys ilalagay, no? So gagawa na ako dito guys ng ating base.html. Okay? So yan. So sabi ko nga guys dun sa ating part 1, gagamit tayo ng Bootstrap na CSS framework, no, para mabilis yung ating lesson. So punta lang tayo dun sa ating getting started. Tapos puntahan lang niyo yung quick start. So hindi ko i-include na lang dito yung ating JavaScript, no. Ang kukunin ko na lang ay itong ating CSS. So copy ko lang siya. Okay. So gagawa ko dito guys ng ating HTML structure. Tapos ipipaste ko na lang siya rito. Okay. Okay. So ipababa ko na lang ito muna to guys, no. Kasi lalagyan natin siya ng kada isang page, no. Gagawa natin siya ng unique na title. Okay, so ang pangalan ng ating app ay Profiler app. Okay. Tapos guys, sa Python, ang pag-utilize ng kanyang template or yung pag-call ng dynamic content ay paggamit ng mash-tash syntax, no? So double curly braces tapos percentage. Yan. Then dito natin ilalagay yung ating template name. So block title. Okay? Tapos wag nyo kakalimutan guys na pag mag-open kayo ng block template o yung dynamic content, kailangan i-end nyo siya. So end block. Okay? So dito sa ating body guys ay nalagyan ko na siya ng mga bootstrap classes, no. So that container. Okay? So sa loob ng container guys, ay gusto ko kasi medyo makipod or gitnang-gitna yung ating content. So lalagyan ko pa siya ng row na merong margin top 2 sa taas, tapos dot call lg 12. Okay. So dito guys, i-open yung ating block content. Okay, so mamaya guys magiging magkakaroon ng sense yung ginagawa natin, no? So wait lang kayo. So end block.
Okay, so dito mapupunta lahat ng ating content. Tapos dito mapupunta lahat ng ating title. Okay? Okay, so dito sa ating directory guys, balik tayo rito. No? So sa loob ng templates, kailangan natin gumawa ng separate na mga folders. No? So kung ang dahilan kasi guys, no, kung masyado na madami yung app na ginagawa nyo, no? For example, users, profile, tapos nagkaroon pa kayo ng HR system na kung yun, masyado nang magiging clutter kung lahat doon sa loob ng templates, doon natin lahat ilalagay, no? So, maganda, gagawa tayo ng folder per application, no? So, yun yung maganda. So, papangalanan ko lang to guys na profiler. Yan, na folder. Tapos dito ako gagawa ng ating index.html. Okay? So, dito sa ating index.html, guys, i-close ko na itong settings, no? So, kailangan natin siyang i-extend. Okay, so hindi pala mash-tash syntax to guys, no? I stand correct. Kasi yung mash-tash syntax, no, sa PHP, ganyan ang itsura, no? So, nakalimutan ko lang kung anong tawag dyan, guys. Mamaya i-google natin. Excuse. So, extends natin yung ating base.html. Okay, so yun yung ginawa natin kanina, no? So, parang kung PHP yung titingnan nyo, guys, parang nire-require once nyo o nire-require nyo, no? Itong ating base. Okay, so yung title niya, no? So, ito na yun. So, yung black title, which is ito, no? Dito mo pupunta, guys, no? So, pwede ko lang gawan ng generic na text lang dito. So, example, user list. Yan. Tapos, i-end block ko na siya. End block. Okay? So, dito sa ating content, so, para lang magkaroon kayo ng idea, so, black content, tapos, i-end ko na ulit. Bayan, hindi ko mahanap yung percent. Okay, so, black, end block. Okay, so, dito, pwede na tayo ngayon mag-HTML. So, hello, profiler app. Guys, pasensya na kayo guys kung naririnig yung aso sa background na naman ha. Profiler app. Okay, so yan no. So to explain no, na mabilisan. So itong ating index parang ine-extend niya yung base no. So para magka-connect na silang dalawa. So para makuha ko yung laman ng ating dito no. Para makuha natin yung laman ng ating block title ay dito ito yung magiging i-replace niya, parang i-swap niya no. So everything na nasa start saka nasa end, nasa middle nito ng ating end block, yun yung kukunin niya which is yung ating user list no. So ganun din yung block content saka yung yun yung ating block content, dito naman mapupunta yung ating laman no, in between. Okay, so sana gets no. So, dito sa ating ayun yung ating bootstrap. O yan. So, dito sa ating localhost 8080, browse lang natin yung users, tapos refresh. Okay, so wala pa pala mangyayari dyan guys kasi nga hindi pa natin ini-edit yung ating view. Okay, so balik tayo dito sa ating users, tapos yung ating views na .py, no? Okay, so ito yung nakikita natin ngayon, yung hello home. Kaya papalitan natin siya, no? So, tanggalin ko na to guys, no? So, papalitan natin siya ng return render na method. Kung di ako nagkakamali, dapat wala akong space. Tama ba? So, return, yan. Render, yan. Tapos, ipapasok natin doon yung ating request, no? So, kung ano man yung ipapasa natin na parameter, mapapasa natin doon sa ating index na sa base na templates.
Okay, so kung tatandaan nyo guys, ay gumawa tayo ng folder na profiler. Okay, so kukunin natin ngayon yun yung ating index.html. Okay, so no need na ng semicolon, no? Baka pagalitan na ako ng mga Python developers dyan. Okay, so pag na-refresh natin, so yun na siya guys. So yun natin yung, napansin nyo yung ating, laki lang natin ng konti iwag na pala. Okay, napansin nyo yung user list, no? So yun yung user list, yun yung nilagay natin dito sa ating index. Tapos yung ating profiler app na H1, yun din yung lumabas, no? So kung i-inspect natin yung ating network and refresh, so yun, pati yung bootstrap niloload niya, no? Then yung Pubicon guys, yun yung susunod natin, no? Kasi mapansin nyo guys ay hindi niya nakikita, no? Kasi wala naman tayong Pubicon o icon na nakaspecify, kaya mag-error talaga siya. So close lang natin to. Okay guys, so yung sinasabi ko doon sa Pubicon ay yung paglo-load ng mga static files, no? Kasi syempre, halimbawa ayaw nyo ng bootstrap, to gusto nyo gumawa ng sarili nyong CSS saka ng Pubicon, no, ng sarili nyo, saka yung mga JavaScript, no? So paano nyo siya gagawan? So yun, pag-usapan natin yung static files. So hindi ko na siguro uulitin, no? Kasi dun sa last na tutorial natin, siguro pahapayawan na lang natin, no? Papansin nyo guys, ay gumawa tayo ng static, no? Yan yung static URL. So gagawa tayo ng static na folder. Okay, so dito sa ating directory, yan, magulo na guys, no? Pasensya na kayo, no? Meron pala akong mali, no? Kasi dapat to hindi profiler. Dapat ito ay yung ating re-rename ko na users. Yan. Tapos yung ating views, palitan natin guys ng users. Okay? So para hindi tayo malito. Okay, so dito sa loob ng ating users na app, yan dito. Gagawa tayo ngayon guys ng bagong folder which is static. Okay. So dito sa static guys ay pwede ko nang ilagay yung ating image na folder, no? So ibig sabihin dito mapupunta lahat ng ating images, no? Tapos pwede rin ako gumawa dito ng CSS saka ng JavaScript o JS. Okay? Pero hindi pa natin yan ma-access ngayon, no? So kailangan ko palang maglagay rito ng reveal in File Explorer. Okay. So dito, kailangan ko ilagay yung ating Pubicon. Okay, yan. So yun yung Pubicon natin, .png. Okay, so para ma-access yan, no, pupunta tayo ngayon guys dun sa ating base.html. Tapos dito sa unahan ng ating base.html, ilalagay natin dito guys yung load static. Okay, so yan, magkakaroon na tayo ng access doon sa static na folder under ng ating application. So pwede kayong gumawa ng static folder per application. Okay, so sana gets, no? So dito, no, ay pwede na nating i-link ngayon yung ating Pubicon. Yun. Pero syempre guys, hindi pa yan makikita. Kailangan nating i-specify dito yung percentage. Okay, tapos yung word na static. So yun yung kukunin yung static URL, no, doon sa ating settings. Tapos kukunin natin yung ating image, then yung ating Pubicon.png. Okay, so try natin i-refresh. So wala. Check natin yung ating network. Okay. So dapat guys ay okay yan.
check natin yung ating users URL. Okay, yung ating setting static URL saka static static root, isa lang din naman yan, no? Pero check naman natin kanina na yung ating settings, naka-define naman doon static. Okay, so try natin i-restart guys So python manage.py run server 8080. Okay, so control click. Punta tayo sa users. Okay, so yun, lumabas na. Okay siya dun sa 127.001. Pero pagdating sa localhost, hindi siya okay, no? So, yun, no? Siguro may difference lang guys sa configuration. Hindi ko alam kung sa akin o sa Django o sa pip env. Pero siguro advisable guys ay gamitin na lang natin tong address na to, no? Siguro hindi ko alam kung matuturo ko sa inyo kung paano ito i-deploy sa internet, no? Pero pag dineploy kasi natin guys sa internet, hindi na to yung address na gagamitin natin, no? Sa tingin ko, no guys, no, kasi may na-deploy naman ako na website na gamit yung Python. Hindi naman siya nag-error dahil sa ganyan. Basta na-set nyo lang na tama yung inyong URL, yung static URL, saka yung mga URLs nyo. Okay na yan, no? At ayun, siguro kung sa configuration na lang yan. So yun, meron na tayong may access na tayo dun sa ating mga static files, no? So pwede tayong gumawa dito guys ng mga CSS, no? Dito sa loob ng static may CSS. So gawa tayo ng style.css. Okay, so lagyan ko lang ng konting h1 color red, no? Important yan. So yun guys, ang tip ko kasi pag nagamit kayo ng Bootstrap at kailangan nyo siyang i-overwrite, make sure na yung inyong style.css ay nandun sa ilalim ng Bootstrap, no? Para ma-overwrite nyo yung gusto nyong may overwrite sa loob ng Bootstrap. So yun, no? Kasi yun ang problema pag nagamit ng mga CSS framework, no? Pag i-modify nyo na siya, hindi na siya nagana hanggat walang important. Okay, so tip yan guys So style.css. Okay, so dapat kagana yan. Okay, so naging red yung ating h1. So yun, no? So similar guys sa mga JavaScript, no? Kung gusto nyo gumawa ng mga custom-made na JavaScript sa CSS, ganun lang, no, yung paglo-load ng mga static files. Okay? So next natin guys ay pag-usapan natin yung mga partials, no, sa Django. Okay guys, so yung partials o yung partial templating ng Django, similar siya dun sa ating code igniter, no, na hinihiwalay niya o hinihiwalay natin yung mga portion dito sa application natin na common, no, common sa mga page, no. So magandang example nga dito yung navbar, kasi yung navbar guys, diba ito yung meron tayong logo, tapos meron tayo ditong parang user information. Hindi na natin siya kailangan i-include o hindi na natin siyang kailangan paulit-ulit tatawagin sa kada page, no? Kasi kung imagine niyo 100 pages na siya, tapos kailangan yung baguhin yung link doon sa ating navbar, kailangan nating isa-isahin yung mga page na yun, no? So ito, maganda yung approach o maganda yung features ni Django para sa mga ganon, no? Which is yung tawag nga ay partial templating. Okay, so dito sa ating container, no, papakita ko lang sa inyo. Gagawa tayo ng navbar. Okay, so yung basic na navbar ni Bootstrap, which is yung navbar, tapos navbar dark,
tapos background dark, tapos MB4, no? Or margin bottom 4. Tapos guys, sa loob niyan ay gagawa tayo ng container. Okay, so yung container na yan guys ay magkakaroon ng tatlo. So A times 5. Okay. Sabi ko nga tatlo pero 5 yung ginawa natin. So, sige, isa-isahin natin. So, users, tapos yung ating add new, tapos yung ating login. Okay, so yan na lang muna, no? Tatlo. Okay. So, ito guys ay pag na-refresh natin, ayun siya, no? Yung ating navbar. Pero kailangan natin lagyan ng mga class to, no? Yan. So, class navbar brand. Okay. Yan. So, ito yung ating users. Add new, tapos yung ating login. So, ito guys, itong portion na to, hindi na natin siya kailangan ulit-ulitin kada page, no? Para isang update na lang tayo. So ito guys ay tayo ay gagawa ng partial template dito sa ating templates. Okay. So gagawa lang tayo ng bagong folder, tapos dapat sa loob ng ating templates mismo. So bagong folder na ang tawag ay partials. Okay, so doon sa partials gagawa tayo ng bagong file, which is ang pangalan ay _navbar.html. So yung navbar na yan guys, yun yung parang identification natin na partial siya, no? Partial template siya. Okay, so kukunin ko lang itong ating buong navbar. Yan, tapos ilalagay ko dito sa ating navbar.html. Okay, ngayon guys, dito sa ating base html.html, pwede na natin siyang i-include, no? So gagawa lang ako ng comment dito guys na navbar, yan, para parang indication natin. Okay, so pwede ko nang tawagin dito yung ating navbar. So include partials, tapos _navbar.html. Okay, so to correct myself guys, no, hindi ko nasabi sa inyo yung underscore na yon, no? Siguro dahil nagta-type ako. Yung underscore na yun yung parang indication natin na partial siya, no? So to correct myself, yung underscore na symbol, yun yung parang identification natin na siya yung partial siya yung partial file dito sa ating application. So dapat pag ni-refresh ko yan, so ganun pa rin, no? So pwede kong lahat ng ating gagawin na page ay merong navbar. So pwede nyong piliin din yan guys, no, dito sa application nyo. Pwedeng sa footer banda, no, or kung saan man, pwede nyong gawan ng mga partial templates, no, para hindi na paulit-ulit na tatawagin dun sa inyong application. Okay, so tapos na yung ating pagte-template. Doon naman tayo sa paano mag-display ng data dito sa ating main application o dito sa ating index. No, so gagawa ko ng display dito sa ating application, pero tatanggalin ko na to dito, no, yung ating H1. Ginawa ko lang siyang example, no, kasi pangit tingnan kung kulay pala tong ating header. So yan. Okay, so dito sa baba ng ating content o dito, no, gagawa ko ng table. So that table. Yan. Table na may class na table. Okay, so sa loob niyan guys ay gagawa tayo ng t-head. Okay, so yung t-head natin sa loob merong th, no. So dito yung ating first name, tapos yung ating last name, tapos yung ating email, then lastly yung ating profile image, no. I-display natin siya rito.
Okay, so sa baba ng ating t-head, gagawa tayo ng t-body. So basic ano to guys basic na HTML. So ilan yun? 1, 2, 3, 4. So gagawa tayo dito ng times 4. Yan. So kung naririnig nyo guys ay umuulan na no, dito sa area ko. Okay, so yun yung table natin. Lagyan lang natin ng konting dagdag na class which is table bordered. Tapos table strip. Tapos table hover. Yan. Then yung buong table guys ay encapsulate natin sa table responsive. No, para pag lumiit yung screen natin, mag-auto scroll yung ating table. Okay? Okay, so i-modify lang natin ng konti itong ating header, no? So lagyan natin siya ng class, text center, tapos margin bottom 4, no? Para gumit na siya. Tapos bumaba ng konti yung ating table. Okay? So, para magkaroon tayo ng access dun sa ating data, no? Kasi kung tatandaan nyo guys, ay dito sa ating view, nire-render niya lang, no? Yung ating data. So, kailangan nating tawagin yung ating model. So, from .models, yan, import user. Okay? So, buti automatic tinawag yung ating user, no? So, dito guys, kailangan natin siyang i-declare o ipasok sa isang variable, no? So, siguro, ano na lang, no? User list. Yan. Hirap mag-ano, no? Hirap mag-isip ng variable. So, user.objects. Yan. Tapos, order by. Yan. So, parang ito guys yung filtering, no? Yung i-order by natin, yung pub date o yung publish date. Kung kailan siya na tinan natin yung ating model, ha? Yan, para malinaw. So, sa users, gusto natin siyang i-order by pub date, no? Ito. Kung kailan siya nadagdag. So, ang descending guys, saka ascending sa Django, pag ganito, ascending yung ating order. Okay? Pero pag nilagyan natin ng negative, magde-descending siya. Ito yung filtering. So, users, kunin natin yung objects dun sa loob ng users, which is katumbas ng array, no, dun sa ating PHP. Tapos i-order by natin ng pub date. Okay, so yung huling parameter o yung huling code ay ilan yung ililimit mo na record. So sa ngayon guys, lalagyan lang natin siya ng 5. Okay, so limit by 5 ang ibig sabihin niyan. Okay, so sumunod ay context. So gagawa tayo ng isang panibagong object. Tapos ilalagay natin dito guys yung user this. So ito yung kanyang label, tapos ang kanyang value, yung ating user this. Okay? Then ipapasa natin ngayon doon sa render, panghuling parameter yung context. Okay, so ganyan yung pagpapasa ng data guys, ha. So syempre, wala pang mangyayari diyan kasi kailangan natin siyang tinatawag na i-loop, no? So dito natin siya gagawin sa ating index. Okay, so magandang practice guys ay i-check muna natin, no? So i-check muna natin kung if user list, ibig sabihin existing ba yung object o may laman ba siya? No? So itong user list ang nire-repair ko, ha. So kung may laman guys, saka natin i-display yung table. So kung hindi naman, kung wala naman laman, i-end lang natin siya. Okay, so dito yun. So end if. Okay. So tama ba yung aking, ito yung div, no? O, so tama.
Okay, so dito guys, sa ating table body, tapos doon sa table row, no, dito tayo magpo-for loop. Okay, so yung for loop guys dito sa ating Django o dito sa ating Python ay sisimula sa for. Okay, so kung ano yung gusto natin maging singular name niya o yung pinaka-variable sa single na data, which is ang gagawin natin ay user. So for user in user list, okay, so i-end ko na rito, no, para hindi ko na makalimutan. So end for. Yan. So pag ni-refresh ko yan, dapat meron ng, ayan o, may lumabas na 3. Okay. So para ma-display yan guys, no, kasi dito sa ating database, pinangalan nga natin siya na user F name, no. So lahat ng user first name saka user last name saka yung email, i-display natin siya, no. So para ma-display guys, yan guys ay gagamitin na natin yung ating mustache syntax, no, kagaya ng sa ating Laravel, no. So yung ating user, which is yung singular o yung singulated na variable, tatawagin na natin ngayon yung user F name. Okay, so re-refresh natin siya. Okay, so yun na yung Juana saka Enrique. Okay, so parang may mali, no, kasi sabi natin descending. Kasi yung pub date natin, walang time, no, so yun yung mali ko nung sa example natin. So di niya alam kung ano yung, di niya alam dyan kung sino yung nauna na data kasi wala naman siyang time, no. So gawa yan guys, no, kung napanood niyo yung unang part nitong ating lesson, pinakita ko sa inyo yung pub date na date lang, saka yung sa comment, yung may date time field, no, para sumama yung time. So anyway guys, nandyan na yan eh. So gawin nyo na lang guys sa susunod yung application. Gawin yung, kung gusto nyo ito yung gawing reference, kailangan make sure na may time siya, no. So pwede ko na lang gawin ay dito na lang sa ID. So descending, order by descending, ID na maliit, no. Yan. So pwede ko na itong i-refresh. Yan. So nauuna na ngayon yung Enrique. Okay, so display pa natin yung ibang data. So kakopy ko na lang to. Copy. So username, lname, tapos user email, kung tama ba ako. User email ba yan? User email. Okay, so next natin guys, itong image, no. So dapat maliit lang yung kakasya lang dito sa ating tab or dito sa ating row. Okay, so pag-display ng image dito guys, ito na yung parang pinaka madali, no. Maraming way guys, no, pero itong papakita ko sa inyo, ito na yung pinaka madali. So ang gagawin pala natin guys, so cut ko muna yan. Maglalagay tayo dito ng image, no. Yan. So, dito sa source, so yung ating media, kung tatandaan nyo guys, doon nakasave yun, no? Then, i-display natin dito yung path ng ating image, which is ito, no, yung user image. So, ilalagay natin dito ay user dot profile image. Kung tama ako profile image. User image pala. Sorry guys User image. Okay, so lagyan lang natin siya ng alt. So user image. Tapos yung width niya, mga 50, no? Yan, nawala yung aking cursor. So 50, tapos lagyan na lang natin siya ng class na rounded circle. Okay? So para lumabas yung ating image. Okay? So ganun yung pagdi-display guys So ito lagyan natin ng align center. So pwede kong lagyan na lang dito ng class, no? Class text center. Para hindi ganong nagkukulay red. Yan.
Okay. So, dapat ba lagyan ko na rin to? Lagyan ko na rin to na para maganda tingnan. So, text center. Yan. So, yung kagandahan guys ng Bootstrap, no? Meron ng mga utilities class na madali natin na ma-manipulate yung display natin, no? So, yan guys. Ito na yung ating data. So, kailangan lang nating mag-add, no? So, unahin muna natin siguro yung pag-add. Kung sa tingin nyo, no? Bago do tayo pumunta sa pagination. So maganda, add muna tayo, no? Yung basic CRUD functionality ng application. Okay, so unahin muna natin guys yung paggawa ng ating template. Okay, so masyado ng crowded. Bawasan ko muna, no guys. Yan. Tapos, close ko muna itong ating server. Yan, mamaya na natin kasi kailangan kitang-kita niya yung ating gagawin eh. Okay, so dito sa templates guys ay under ng users, gagawa ko ng bagong file which is yung ating add.html. Okay. So dito, close ko na to ha. So include uli natin guys yung ating extends base. Yung ating base template. Base.html. Okay. Then, yung ating title, no? Kailangan kasi natin yung title, eh. So, block title. Tapos, yung ating end block. Yan. So, papangalanan lang natin siyang add. Add new user, no? Yan. Para medyo logical yung pangalan. So, start na tayo ng ating block content. So, block content. Okay? So, dito pala sa taas, no? So, end ko na pala. End ko na para di ko na makalimutan. End block. Yan. So, dito guys ay gawa tayo dito ng form tag, no? Yan. Form tag na method post ulit-ulit. Yan. So, form tag na method niya ay post. So, wala mo na kung ilalagay sa action. Method post muna siya, no? Pero dapat yung kanyang encrypt type ay form, multi-form part kasi mag-upload tayo ng image. Okay. So, dito guys, i-declare na natin para di na natin makalimutan yung CSRF token. Okay, so yung CFRS token na yan, o CSRF token na yan guys, kung napanood nyo yung ating Laravel tutorial, no, nire-require to, no, ng application ng Django para rin sa security, no, na make sure natin na yung transaction ay galing doon sa ating application, hindi galing sa iba't ibang or hindi galing sa basta-bastang page lang o sa iba't ibang request, no. So make sure niya na galing sa loob ng application yung ating transaction, no. Hindi parang yun yung pinaka-security. Okay. So dito guys ay gagawa ko ng mga form group. Okay, so yung una guys, syempre yung ating first name, no. First name. Tapos, input text. Yan, na may class na form control. Yan. So, name niya ay fname na lang. Fname. Okay. So, paste ko na lang dito, last name. Okay, so text pa rin yan. So, lname. Okay, so next natin ay yung ating email, no? So, email. Yan. So, syempre, ang type niyan, email na, no? Tapos, email din to. Okay, so sumunod yung ating position. Diba, naglagay tayo ng position dun sa ating Django admin. Position. Okay, so text lang yan.
position. Okay. So lastly, yung ating profile image, no? O yung user image. Yan, user image. So yan ay file type niyan ay file. Nalalagyan natin ng image, no, na name sa ID. Ayoko ng class ng ng bootstrap ng pagdating sa file, no, tinatanggal ko yung class na form control dun sa mga files. Gusto ko ordinary yung lang siya. Anyway, kung gusto nyo guys, lagyan nyo ng class. Okay, so syempre guys, lalagyan natin ng button na submit. Yan. Tapos add. Okay, so lalagyan natin siya ng class na btn success. Okay, tapos baba natin ng konti. So margin top 2. Okay, so gawa na yung ating template guys, pero hindi pa natin siya mapupuntahan, no? So kailangan natin siyang i-add dun sa ating URL. So dito sa ating users, open lang natin yung ating users.py. Okay? urls.py, no? So siya na guys, no? Medyo antok na. Okay, so dito guys ay i-add lang natin, no, dun sa ating path. I-add lang natin yung new. So gusto ko lang pag pumunta dun sa new or pwedeng add, no. So gawin nating add guys. Yan. Na-add na URL, users add na URL. Pupunta siya dun sa ating view. Okay, so dun sa ating views, tapos hahanapin niya yung function na add. Okay, so gagawa tayo dun sa ating views .py, no, na add. So gagawin ko lang, nalagyan ko lang siya ng pangalan o namespace na add. Okay, so huwag natin kalimutan yung ating comma, no, para di mag-error. Okay, so dapat pupunta na yan doon, no, pero meron pa tayong gagawin dito sa ating view. Yan. Okay, so doon sa ating view guys, gagawa tayo ng bagong function which is def add. So add yung ginawa natin, no. Tapos request. Okay, tapos tatawagin natin yung ating na-import na natin yung ating user, no. So gagawa tayo dito guys ng render, return render request. So kung tatawagin natin yung ating users add.html. So wala tayong papasa na data. Yan lang, no. So balik tayo dun sa ating navbar, no, na template. Okay, so i-add na natin dito yung ating URL, so which is yung add. Okay, so huwag nyo lalagyan guys ng / no, kasi pupunta yan sa ibang URL. Excuse. Okay, so dito sa ating navbar, okay na siya, no? So open na natin yung ating server. So python manage.py run server 8080. Okay. Yan. So refresh. So dapat, ayan. So ito na ating template, no? Okay, so nagana naman siya. Okay, so sunod natin guys ay dito sa ating view, gagawa tayo ng function na pang-process, no, ng pang-process ng ating application. Yung ating form, no. So dito sa baba lang ating add, gagawa tayo ng function na process add. Okay, so tatanggap yan ng request. Then gawa lang tayo ng mga ilang variables dito. So yung request guys, para ma-access natin yung post event, no, or yung post method, request.post. Okay, so kung get naman guys, .get. Okay, so post.get, ibig sabihin niya guys, kukunin lang yung parameter, no, which is yung parameter natin, parameter name natin ay fname, kung di ako nagkakamali. Yan, so fname, lname, lahat ng mga name, no, lalagay natin. So fname, lname, request.post.get,
name. So email request dot post dot get yung ating email. Okay. So sumunod yung ating position request dot post dot get position. Okay, so pagdating sa image guys, dito tayo gagawa ng konting logic, no? Kasi may pagkakataon na hindi naman mag-upload ng image si user, no? So kaya tayo naglagay ng default, no? So hindi natin require, kumbaga. Kaya ang gagawin natin guys ay maglalagay tayo ng if statement. Yan, kamali na ng if statement, naging JavaScript na. So if request dot files, okay, yun yung pag ng file ha, dot file dot get yung ating image. Okay, so sinasabi niyan ay kung may laman or true yung ating image, yung ating profile pic o user pic ay equals sa request dot files dot get equals image. Okay, yun ay pag true ha. Else, yan. So else, yung ating user pic ay equals sa yung default, which is profile. Ano ba yung ating default? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang ating default ay yan, yung profile image dot JPG. Yan. Yan. So pag hindi nag-upload si ating user, ito yung magiging default niya, no? Magiging default value. Okay, so maglalagay tayo dito guys ng try catch, no? So try dot comma, yung try catch na to guys, so yung try exempt sa Django. Check natin kung exist na yung ating user, no? So pagkakataon nito guys, ang ginawa nating unique, no, kung natatandaan nyo, ay yung ating user email, no. So ito yung ginawa nating unique. Yan, naghahang na ako guys. Okay. So yung user email, yun yung dapat unique sa user. So i-check natin guys kung exist na yun dun sa ating list o dun sa ating database. So user.object, gagawa tayo ng query ha. So objects.get. So yung ating user email ay equals to email. Okay? So yun yung email na yun guys, galing dito sa ating variable ha. So i-return lang natin. Okay, so magko-comment lang ako dito guys. Yan, so parang pag number already exists lang, no. So yung n na yun is sinasabi lang natin na number yun, no. So kung may value yun guys, return render request. Okay, so i-request natin, i-return natin yung profile template natin. So ibabalik natin siya doon. Okay. Pero magpapasa tayo ng parameter. Okay, magpapasa tayo ng parameter sa kanya, which is error message. Okay. So yung error message na yan guys, ay ilalagay lang natin ng string na duplicated email, no. Tapos concatenate lang natin yung kung ano yung email nung ating ina-add. Okay, so yung sumunod guys, yung ating exempt. So yung exempt object, so alam ko dapat does not exist. So kailangan pala natin tong i-import, no, which is babalik tayo rito guys. Ayan. So from Django.core, yan, .core
exemptions, import natin yung object does not exist. Okay? So, yun, except does not exist. Kasi magre-return yan, guys, ng parang value niya na hindi naman nag-exist, no, yung inyong chine-check. Parang ganun. Okay, so pag hindi nag-exist, no, pwede na natin siyang i-process. So, yung ating user list, o user na lang, no, papasa na natin, guys, dito yung ating user dot objects. Yan. Dot create. So, ito method to, guys, dot create. So, ilalagay na natin, guys, dito yung ating user email equals to email. Tapos, user fname is equal to fname. Okay. Tapos, yung profile lname natin is equal to lname. Okay. Tapos, yung ating profile, ba't profile yung nilalagay ko? User, no? User. Tapos, user position is equal to position. Yan. Tapos, yung ating profile image, guys. Ito na yun, no? Yung ating user image. Profile ako ng profile. Yan. Yung ating user image equals to sa ating profile pic o user pic. Yan. User pic. Yan. Tapos, yung ating pinaka user, okay, dot save. Tatawagin na natin yung method na yan. Okay? Tapos, re-return lang natin yung HTTP response redirect, which is kailangan pa uli natin siyang tawagin. So, babalik tayo rito, guys, sa ating taas. So, import natin from isasama lang pala natin siya dito kasi meron na tayong import HTTP. So, HTTP response redirect, nasa na yun? Yun. Yan. So, mangyayari lang, guys, pag nag-process, no, mariredirect lang siya doon sa previous page. Okay, so konting check kung okay ba. Pero meron tayong problema rito, no, yung object does not exist. Kailangan pala natin dito ng comma o colon. Okay, so reloading yan. Okay na. Pero parang, may nakalimutan ako, guys, ay kailangan i-specify natin kung saan mag-redirect, no, yung ating page. So, method dyan na merong sa loob, parameter. So, sabi lang natin na bumalik ka doon sa users na URL. Okay, so which is dito, no, sa pinaka-app name natin. Doon siya babalik. Okay, so may mali na naman ako, which is ito, no? Dapat ito ay user. Users ba? O users. Okay, so pwede na natin siyang i-try, no? Hintayin lang natin mag-reload. Okay, so try natin. So click. So mag-add ako, guys, ng bagong user, no? So Richard Valdez. Yan. So, Richard Valdez. Ito na naman tayo sa mga pangalan, guys. Nahihirapan ako mag-add ng mga pangalan, eh. So, email.com. So, position niya supervisor. Yan. So, try natin mag-add, no? Yan. Add tayo ng profile. Tapos, add. Okay, so hindi siya pumunta, no? Hindi siya nag-redirect. So malamang meron tayong error. So punta tayo sa users. Yun. So hindi natin nakita na kung ano yung error niya. Kaya gagawa tayo, guys, ng dito sa ating add. Kailangan natin ilagay rito yung ating
error message, no? So, tama ba dito lagay? Pero, siguro dito na muna, no? Tingnan natin kung ano yung kakalabasan. Okay, so if error message, so end if ko na, and if, yan. Kasi lagi ko yung nakakalimutan, guys, eh. So, maglalagay ako dito, guys, ng class alert, tapos alert danger. Basic ng Bootstrap. So, ilalagay ko dito yung ating error message. Error message. Yan. So, yung error message, guys, kung natandaan nyo, ito yun, no? So, kung ano man yung error na na-encounter natin, dapat ilalabas niya. So, try natin. So, Richard Valdez. Ayan. Tapos, supervisor. Okay. So, try natin mag-add ha. Ng picture. Yan. Tapos, add. Okay. So, wala pa rin nangyari, no? So, hindi tayo Ay, okay. Kasi, guys, ay wala pa yung ating, hindi natin siya tinatawag, no? Nakalimutan natin siyang i-add. So, dito dapat sa ating URL, i-add natin yung ating panibagong path, no? Yung ating process add, no? Which is ito, no? Yung process add. Na pupunta siya doon sa ating views. Yan, views that ano ba yung natin? Process add. Yan, naghahang na naman ako, guys. Sorry ah. So, lalagyan lang natin siya ng pangalan na process add. So, yung mga names, guys, no? Kasi, pansin nyo, naglalagay ako ng ng parang alias o naming dun sa ating URL. Process add yan. Hindi na makapag-spell. Pwede natin yung gamitin pag nagre-redirect. Okay? Imbis na yung buong URL o yung buong ito, yung ilalagay natin, pwedeng ito na lang, no? Parang pinaka tag o pinaka alias nga. Okay, so babalik tayo naman dun sa ating form. Nasaan yung add yan? Yung add form natin. So dito sa action, no, di tayo naglagay. Di tayo dito naglagay ng kailangan natin ilagay dito yung URL na helper, no? URL, tapos pupunta siya doon sa ating users, okay? Tapos tatawagin natin yung process add. So, yun yung sinasabi kong name. Okay, so sana malinaw, no? So, pupuntahan niya lang yung ating app name, tapos yung ating process add. So, dapat okay na yan, no? Dapat okay na yan, guys. So, konting check pa. Kasi di ko alam kung kailangan nating i-import yung URL, no? So, try na lang natin. So, users, tapos add. Ulit, no? Richard Valdez. Tapos, Richard Valdez. Supervisor. Tapos, try natin mag-add ng picture. Add. Yan. So, na-add na siya, no? Yun yung ating user. Okay, so ganun lang kadali, no? Medyo nalito lang ako ng konti kasi maano yung function eh. Marami tayong nilagay ng mga checking na dapat inisa-isa, no? Pero ni one time ko lang para mapabilis tayo. Okay, so meron na tayong add functionality, no? Try natin, guys, yung ating function na nilagay, no? Which is yung pag-duplicate yung ating user, no? So, try natin siyang i-add ulit. Okay, so add si Richard Valdez, tapos Richard Valdez at email.com, tapos supervisor. So, try natin wag mag-add ng image, ano? Tapos add. Okay, so ano nangyari? Wala nangyari, no? Ayan, so wala nangyari. Hindi lumabas yung ating error.
So, dahil ba user email, pero hindi siya tumuloy, no? Wala lang tayong message na nakita. So, check natin tong ating add.html. Okay, so itong error guys ay kailangan nandun sa loob ng block content, no? Sorry guys, nakalimutan kong. So, ulitin natin. So, Richard Valdez, supervisor. So, add. Yun. So, lumabas na yung ating error message, no, guys. Okay. So, yun, no. So, magkakaroon pa rin yan ng problema, guys, pag in-enter natin, no, na walang data kasi wala naman tayong nilagay na require. So, lalagyan ko lang to ng mga HTML required. Merong method din si Django, no, na para lumabas yung error natin. Pero nakakalimutan natin siyang ilagay dito sa ating model. Nasaan ba yung models natin? Okay, so kung babalikan natin dito guys, yun know. In default kasi, naka-blank. Blank true. Okay. Yun yung default na value. Ibig sabihin ng blank guys ay ina-allow natin na na blanco pag in-insert. Pero pag ginawa natin yung false, mag-error yan. Ibig sabihin, required siyang lagyan ng value. Okay? Pero di na natin nagawa eh. So, siguro next na application natin, gagawin natin yun o next na model natin. Pero tip natin yan guys. So, lagyan nyo lang siya ng blank para hindi i-allow na yung insert na walang value. Pero ako guys, ang ginagawa kong approach ay more on sa front end, no? Hindi ko na pinapaprocess dun sa back end natin. Kaya naglalagay ako ng require or additional ay naglalagay ako ng JavaScript testing or test kung may value ba siya. Okay, so pag in-add natin, yan, hindi na siya magpo-proceed. Okay guys, so medyo humaba na yung ating lesson, no? So dito ko na siya ika-cut, no? So susunod na lesson natin guys ay itatakil naman natin yung pag-view, no? I-view natin yung single details ng data na to, tapos i-edit natin, saka i-delete, no? Then, lalagyan na natin siya ng mga ilang function, katulad ng pag-add ng comment, tapos yung ating user credential, no, na pag hindi siya allowed mag-edit, hindi siya makakatuloy o pag hindi siya naka-login.